Paano ko po nasabi yun na pwede sa ating 150 na Q at saka sa FI, ano? So ang kanya pong speedometer sensor mga kapatid is andito po. At ito po yung kanyang ano niyan, wire. Yan. Yan ang wire ng ating speedometer. Dito sa likod. Yan. Okay mga kapatid, magandang araw na. Welcome back po sa aking channel. Ngayon, yun, ang hinihintay po ng lahat. Doon sa aking vlog nung nakaraan doon sa Easy Rider 150P is kulang daw po ako ng yun yan, kulang tayo ng price update. So yun ang gagawin natin ngayon. At bukod doon mga kapatid, sa price update na gagawin natin is i-update ko rin sa inyo yung sekreto na issue ng ating 150Q 150 Fi. Ituturo ko lang sa inyo, baka sakali lang na makatulong na pwede natin gawin, ano. Pero sa ngayon, punta natin para makita natin, no? Punta natin, nandun sa labas. Tara, tara. So ito, pupuntahan natin mga kapatid. Yan, ang ating Easy Ride na 150 na P, no? So ito yung kulang natin sa update niya sa atin. Nakulang daw tayo na update ng price. So update natin to ngayon mga kapatid. At saka yung kanya mga kulay. So marami pong kulay ito na lumabas naman, ano. Hindi lang itong tatlo na to. So mayroon pa yung kulay black kung mapapansin nyo. Kasi tatlo lang sila na magkakatabi rito. Pero meron din po tayo talaga na kulay black. Yan. At saka yung sinasabi ko nga sa inyo na makakatulong tayo kung ano nangyari doon. So andiyan dyan banda yan sa nakapromote na ito ngayon. Andiyan dyan yan yung sikreto na sinasabi ko, no? Yan. So sisimulan na natin ito mga kapatid. Ayun mga kapatid, ito na, ano natin sa inyo ang presyo nito. Ito po ay may cash price na 71,000, ano? May 150p ka na. Naka-carb type pa to mga kapatid. Baka sabihin nyo FI, carb type pa po yan. Ayan po ang presyo niya, ulitin ko po, 71,000. Dati yun nga mga kapatid, ano, punta naman po tayo sa kanyang down payment. Ito po ay wala na po tayong zero interest sa ngayon sa ating mga unit, ano. Marami po tayong unit pero wala na po tayo yung kagaya nung dati na may zero interest na 18 months, no. Ito po ngayon ay may high down payment na 8,900. So yun po ang ating high down payment. Tapos meron pa po tayong plus 1 month security deposit kapag tayo ay may high down payment sa ating Easy Ride na 150p o kahit sa anumang unit yan. Ganon din po ang mangyayari, ano. Kung high down payment is meron po tayong 1 month security deposit or advance payment na tinatawag. Yan. At may term po ito na 1 year na 7,003, no? Ang ating Easy Ride na 150p. At sa 2 years naman po ay mayroong monthly na 4,341. Yan, 4,341. At sa kanyang 3 years naman po ay mayroong 3,453 na monthly. Ayan, less 400 pa po yan mga kapatid pag updated po kayo. Kung halimbawa magbabayad po kayo on before due date po is magbabayad na, less 400 po yan sa ating mga bayad center o kaya sa mga bayad payment, halimbawa kagaya sa Cebuana, Palawan, etc. Ayan, 7-Eleven, GCash pwede rin po. Ayan, mayroon din po tayong tinatawag naman na low down payment mga kapatid. Ito po naman ay mayroong down payment na 5,350 dito po sa ating Easy Ride na 150p. At ito po ay may 2 months security deposit or advance payment na tinatawag. Yun nga po, di ba? Kailangan po natin mag-advance. At ito naman po ay may term na 1 year na ang kanyang monthly ay 7,370. Yan. At sa kanyang 2 years naman po ay mayroon din pong 4,559. At syempre sa kanyang 3 years ay mayroon naman pong 3,623. Same rin po yan. Mayroon din po tayo mga pagka halimbawa magbabayad na kayo on before due date po, magbabayad na po tayo, less 400 din po yan mga kapatid. So ang cash price po nito is 71,000, ano? Okay. Okay, ulitin ko po, ang kayang high down payment is 8,900 at may 1 month security deposit po ito. Ang 1 year niya po ay 7,003 at ang kanyang 2 years ay 4,341. Sa kanyang 3 years ay 3,453.
Yan, sa kanya naman pong low down payment is 5,350 plus 2 months security deposit or advance payment na tinatawag. At mayroon din po itong 1 year na monthly na 7,370. At sa 2 years ay 4,559. At sa kanya naman po 3 years ay 3,623 or 3,623. Less 400 pa po yan mga kapatid kapag kayo po ay updated sa inyong bayad or on before magbabayad na po kayo sa inyong mga bayarin. Yes, less 400 na po yan. Yun sa ating mga bayad center. Di ba mga kapatid? Okay na, sulit na sulit, di ba? Sa unit natin na meron na po kayong ganong monthly sa mga term na ibinigay natin sa inyo. Mga kapatid, naibigay ko na po sa inyo ang ating mga presyo. No? Pupunta naman po tayo dun sa ating main event talaga na sinasabi ko sa inyo. May sikreto siya na ikatutuan ng lahat na kung po pwedeng gawin sa ating mga units sa 150 Fi o sa ating 150 Q man. Ano? Na talaga ito ay nagiging sakit ng ulo din ng mga ibang user natin ng Easy Ride na 150 Q or sa 150 Fi man yan. Mga kapatid, ito nga yun. Ano? Kung mapapansin nyo rito sa kanyang gulong is wala siyang speedometer. Yan. Walang mga speedometer yan. Yan. Lahat yan. Wala sila mga speedometer sensor dito sa harap. Ano? So, check natin kung nasaan siya. No? Hahanapin natin ngayon. O, papakita ko rin sa inyo kung ano ang pwede nating maging solusyon doon sa ating mga unit na Easy Ride na 150Q or 150 Fi. Ano? Bakit ko nasabing po pwede siya? Ito, puntahan natin. Dito na tayo sa mga likuran nitong Easy Ride na 150Q. Paano ko po nasabi yun na pwede sa ating 150 na Q at saka sa Fi? Ano? Yung speed sensor kasi ng ating mga kapatid, ng ating Easy Ride na 150p sa kaalaman po ng lahat, ito po ay nandito po sa likod. Ano? Kung titingnan natin, hanapin natin dito sa kanya rotor disc is wala rin po tayo makikita dyan. Yan po ang re-reveal natin ngayon kung nasaan yung banda. Kasi tinignan na natin doon sa harap is wala naman talaga siyang speedometer sensor. So ang kanya pong speedometer sensor mga kapatid is andito po. Hindi lang po masyadong makikita dyan pag hindi natin binaklas tong plastic na to, ano? At ito po yung kanyang wire. Yan ang wire ng ating speedometer dito sa likod. Yan. So nakita nyo na po mga kapatid, ito po yung itinatagong sikreto. Yan po ang itinatagong sikreto natin ng ating Easy Ride na 150B na pwede nating gawin sa ating 150 na Q at Fi. Ayun na nga, mag-aano tayo mga kapatid, tawag dito, tayo ay DIY o tinatawag na magko-conversion tayo. Pero hindi totally conversion to kasi unang-una, bakit? Kasi same po ang engine ng ating 150p at saka ng ating 150Q at saka ng 150 Fi. So may tendency kung sino man po makakapanood nito na may unit ng Fi or Q, baklasin nyo po ito at makikita nyo po dito banda sa portion na to, sa taas nito. Doon sa tapat hindi totally rito. Sa likod ditong plastic kasi plastic lang to. Tingnan nyo kung mayroon siyang nut na paglalagyan. Ano? So dyan po yan nakalagay yung itong wire na to ng ating speed sensor. Yan. Kung magko-convert kayo, kailangan natin siguro ng mas mahabang wire dudugtungan papunta dyan. Kung ililipat natin ang ating speed sensor dito sa likod. Kasi sa katunayan mga kapatid, wala naman pong naging issue ang ating Easy Ride na 150p sa kanyang speed sensor. So marami na pong lumabas niyan sa mga probinsya, no? Halimbawa sabihin na natin sa Visayas, yan, Visayas, Mindanao, lumabas po itong ating Easy Ride na 150p. So wala naman po silang naging issue ng ganun sa speed sensor, maliban sa ngayon na lumalabas dito sa atin ng ating mga 150Q at saka na 150 Fi is nagkakaroon ng diferensya ang kanyang speed sensor. Ayun. So pwede po tayo mag-convert yan. Pero antabayanan po muna natin at wag po yung kayo mismo ang gagawa. So hintayin po muna natin na ako ma-discover ko rin talaga na maipakita sa inyo actual yung laman nito. So sunod po na video natin siguro mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo na kung paano po tayo magkakabit ng ating speed sensor dito sa kanyang gearbox, no? Para po sa counting kaalaman. Ayan
ngayon mga kapatid, naipaliwanag ko sa inyo no, yung presyo at saka yung kanya yung tinatagong sekreto dun sa ating nagiging issue na unit natin na Easyride na 150Q o kaya 150 Fi na nagkakaroon ng diferensya nga yung kanyang speed sensor. So hintayin po muna natin sa susunod nating video mga kapatid para maipakita ko sa inyo kung nasaan banda o paano natin ikakabit yung speed sensor ng 150p papunta doon sa inyong mga unit kung may unit man po kayo ng 150Q o kaya ng Fi. So yun, sana po antabayanan nyo po muna, wag po muna kayo na kayo ang gumawa, ano. Hayaan nyo pong ipacheck nyo po muna sa mekaniko nyo or ipakita sa ating kasa. Wag na wag po ninyo munang gagalawin. Yun, paano ko lang po sa inyo yun. Para po is talaga yung nakakaalam po ang gumawa. Ipacheck nyo lang po muna kung pwede talaga o hindi. Wala pa pong nag-try pero ayun po nakita ko lang. Yun, maraming salamat mga kapatid. Sana po napanood nyo lahat at nakuha nyo detalye ng unit na to. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.